What's up guys? Time check. It's 11 PM na. Today is December 27. Ano nga bang meron? So by the way guys, I'll try my best na magtagalog ako dahil may viewer kasi tayong hindi nakakaintindi ng Bisaya. So bukas, December 28, for the second time ay mag-reattempt tayo na mag Cebu Loop. So this time, prepared na kami kasi nung unang loop namin, medyo hindi kami prepared nun eh. Kakabili lang ng bagong gulong, yung brake pads, nag-change oil na rin. Yun lang naman yung basic eh, na kailangang palitan. At saka nagpalit na rin ako ng sprocket set at yung chain. Matutulong na rin ako maya-maya after ng video na to. So guys, kita-kita na lang tayo bukas. Kailan pa natin gumising ng 4 AM kasi nga ano bang tawag doon? Kailangan pa natin gumising ng 4 AM kasi malayo-layo yung Cebu from Liloan Port eh. I think 5 hours na biyahe pa yun. So yun lang naman guys, kita-kits na lang tayo bukas sa trip natin. Year-end ride 2023 Cebu Loop. Alright, kita-kits guys, okay? Good morning guys. Time check, it's 5 AM na ng madaling umaga. Right guys, as of now ay nag-preheat muna tayo sa ating motor. So ito ang ating motor ngayon. Yan, bago yung gulong. Tapos, wait lang. Bago yung sprocket set natin, yung chain. Tapos dito sa engine. Tapos ano pa ba? Bagong gulong, boxes. Tapos, ano pa ba? Brake pads. Bago yung brake pads natin guys. Kung nakikita nyo, yan, yung blue, kulay blue yan. So yan, nag-preheat lang tayo sa ating motor kasi mag-take off na din tayo, saglit. So guys, update lang kayo pag nandun na kami sa port of Sibulan, okay? What's up guys, ready to take off na kami. Nag-install lang ako ng Relive na application dahil plano namin i-document yung whole route namin. So yeah, nandito na yung partner ko. Morning. Sana all pwede gamit ng iridium lens. Bawal sa akin yan kasi ako yung nagmamaneho tapos wala tayong auxiliary lights eh. Bibiyahe pa naman tayo ng gabi sa TCH. Ayan, i-open muna natin tong Relive dahil isi-set up pa natin to. So yun guys, update ko kayo pag nasa port na kami, okay? Kita-kits! Alright guys, so nandito na tayo sa Sibulan Port at sadly ay nakaalis na yung barko na supposedly alis ng alas 6 ng umaga dahil nga 6:46 na tayo nakarating. So next trip na daw is 7:30. So magantay-antay na lang tayo guys kasi maglo-load pa yung iba doon sa barko. What's up guys, boarding na tayo ngayon guys. Pero as of now, inuuna pa yung mga 4 wheels kasi sila yung nasa likuran eh. Tayo nakamotor, tayo nasa unahan. What's up guys? Nahiya man ako. So, nahiya man ako magsalita. Basta tayo ay papunta na ng Cebu. So malayo-layo pa yung pupunta natin dahil sa city kasi yun eh. But anyway, kita-kits pag nandun na tayo sa Liloan, Cebu. Kasi doon tayo magbe-breakfast, okay? Alright, welcome back to another episode ng ating paglalakbay. At
official na rin nagsimula ang ating year-end Cebu Loop ride. Time check, it's 8:30 at nandito pa rin tayo sa Liloan. So nasa mga 4 to 5 hours pa yung biyahe from Liloan to Cebu City, guys. So bear with us, okay? So ngayon ay December 28 pala. So bakit nga ba ginawa namin itong paglulup ganyan? Wala lang, gusto lang namin kasi gusto lang namin yung i-discover yung mga lugar na nakamotor. Dahil iba lang talaga sa feeling yung nagmumotor ka kesa ikaw yung ikaw yung anong tawag doon? Ikaw yung pasahero or nagko-commute ka lang. Iba lang talaga yung feeling pag ikaw mismo yung nagmamaneho, nagmomotor. Kasi feel na feel mo talaga yung adventure eh. So ngayon, dito ay magto-turn right tayo. Alright. So yan guys, balikan ko lang kayo pag may update, okay? Alright, kira-kits! Stop over muna kami dito sa Dalagit kasi inaantok ako tapos nahihidin kaya bili kami ng kali at saka sneakers pampatanggal ng antok. So sa ngayon kakainin ko muna to obviously. Balikan ko lang kayo guys pag may update again. Pero I think sa city na ako mag-update sa inyo. I think sa Minglanilla or Car na ako mag-update ulit. Kung walang kailangang i-update, di wala lang. Okay? Balikan ko kayo guys. Wait lang. Alright guys, update. Tayo ay magpapatuloy na. And update guys, nandito tayo ngayon sa Ayamazum. Nasa Dalagit pa tayo guys. Mga ilang oras pa yan. Dito pa yung Cebu City eh. Right, tayo ay tutuloy na dahil malayo-layo pa ang aming babiyahin. Wala talagang nagbago sa'yo, Cebu. Wala pa rin nagbago sa'yo, Cebu. Sira pa rin yung kalsada. Tingnan nyo, ang daming lubak. Pero okay lang yan, dito lang naman yan eh. Doon sa Nahan, hindi na ganito yung kalsada. Kaya gustong gusto ng mga iba ha. Gustong gusto ng ibang mga tao na taga Cebu na pumasyal sa Negros. Kasi sabi nga nila, maganda raw yung kalsada doon sa Negros. Which is, totoo naman. 4 lanes na, tapos bago yung asfalto niya. Tapos may ilaw pa each lane. Para katuloy nasa runway. Time check, 10:02. So estimated namin makakarating kami sa city ng... Ikaw may anong estimation mo? What time tayo makakarating ng city? Anong estimation mo? 2 PM? Okay. Sabi ni Mrs. guys, 2 PM. Estimated 2 PM makakarating na kami sa Cebu City. Well, tingnan natin kung ilang oras lang natin makukuha yung Cebu City, alright? Magmamaneho muna ako ng maayos guys at balikan ko kayo pag may dapat i-update sa inyo, alright? Alright, let's go! Sa di kalayuan ay narating namin ang Car City. Sa puntong ito ay napaisip ako kung tutuloy pa ba kami. Kasi nga ang layo pa pala eh. Hindi, joke lang. Siyempre tutuloy tayo. Isa sa trademark ng lugar na ito ay ang kanilang rotonda. At siyempre ang kanilang masarap na chicharon.
Skip muna natin ang part na to. Ang traffic kasi. Time check guys, it's 10:58 na. Nandito na tayo sa Boss Karkar ni Boss ha? Karkar ba ni? Okay. Ha? Okay. So napata sa nito pa tayo ngayon sa Karkar City guys. Parte pa rin ito ng Karkar. So stopover muna kami dahil magpapakarga ng gas. Dahil halos wala ng laman. Pero not bad galing pa kasing Dumaguete yung full tank nito. Imagine nyo, Dumaguete to Karkar, malayo-layo din yun. Tapos ngayon pa. Actually, 2 bar na lang to 200 V-Power. Nung unang loop natin dito din tayo nagpakarga ng gas, di ba? 180 na lang, boss. Okay, yan. Full tank na ulit. Ang init ng panahon ngayon dito sa Cebu, guys. Sobrang init talaga, as in. Thank you. Tayo ay tutuloy na. So, dadaan pa tayo ng City of Naga, Talisay, tapos Cebu City. Alright, so take off ulit tayo guys and update ko kayo pag kailangan kong mag-update sa inyo. Alright. So, ang total time na nag-travel tayo, simula nung na-on yung tracker ko o yung relieve is 4 hours. 4 hours na po. Yan o, 4 hours and 36 minutes. That is from Dumaguete kasi doon nagsimula yung tracker natin So yan guys, update ko lang kayo guys if there's a need for me to update. And kita-kits ulit, alright? South Road Properties o mas kilala sa pangalang SRP. Ayon sa Google, ito lamang ay may kahabaan na 7 kilometers from Cebu City hanggang sa simula ng SRP. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng SRP, ay naalala ko yung unang punta namin dito. Muntik na kaming mahuli. Okay guys, update. Nandito na tayo sa Talisay. Malapit lang naman yung pupunta natin Dito, ito yung location natin. Tapos itong circle yan ang pupuntahan natin. Kaso nga lang ang traffic tingnan nyo. Update ko lang kayo guys pag nasa hotel na kami. Magdadrive muna ako ng maayos kasi nga traffic dito Okay guys, update, nandito na tayo sa ating hotel. So nag-book kami dito sa yan, hindi makikita yung sign, Sugbutel. So sabi ng partner ko ganina, estimated what time kami dadating dito. Sabi niya 2 PM. Pero tingnan nyo, 12:15 PM na. Dali lang, mga 1 hour lang ata. From Dalagit ata yon. Nandito na kami sa Sugbutel guys. So for the meantime, ay check-in muna kami. Tapos mag-unload kami ng mga gamit namin dahil hindi namin to dadalhin. Pupunta muna kami ng ibang mga places. May pupuntahan pa kami na mga tourist spot before kami babalik dito sa aming room. So I think unang gagawin natin, mag-check-in muna
unload ng mga gamit. Pagkatapos niyan, mag-ready ulit. Tapos punta tayo sa ating mga tourist spot na ating pupuntahan ngayon for today, alright? So guys, update ko kayo guys if naka-check-in na kami at naka-unload na kami. Alright, let's go! Du sagst, ich lieb dich, Schatz, Aloha. Mit dir